Ayan mga idol, isang mapagpalang araw po naman po sa inyong lahat mga idol. Sa ngayon po mga lods, magpapalit po tayo ng seawater pipe mga lods. Ayan, yan nabutas na po yan mga idol at hindi na po pwedeng gamitin yung ating seawater pipe mga idol. At yan po ang ginagamit naming dito mga idol sa barko, pang baldiho po ng kubirta. Yan po dumadaan yung seawater mga lods. Sa gitnang bahagi niyan mga lods ay nandoon yung fire hydrant. Ayan na nga po at kinukunan ko na nga po ng sukat mga lods. Yan, ganito pong naisip kong diskarte pa mga lods para para mai-layout natin mga lods, kasi mamaya mga lods gamitin yan nila buson yung na yan, pagtiyagaan nila kasi no choice na mga lods, kahit nabutas na gagamitin daw po nila pansamantala lang. Kaya habang mga idol, hindi ko muna tatanggalin yung sirang seawater pipe na yan mga lods. Kukunan ko lang muna mga idol ng sukat. Ayan, kinukunan ko nga po ng kanyang ng angle kung ilang degree mga lods. Gumamit nga po pala ako dyan mga idol ng protractor. Ayan, dito naman tayo mga lods sa kabilang elbow na naman. Yan, kukunan ko na naman siya ng angle kung ilang degree na naman siya mga idol, para ma-layout natin ng buo mga lods. At sabay na rin pagtanggal niyan mga lods, para mapalitan ng buo. Yan, bago ko tatanggalin yan mga lods, yung seawater pipe na yan ay bubuo muna ako mga idol ng kapalit niya para madaling trabaho mga idol. Ayan, kukunan ko siya ng sukat at dito ay yan, susukatin ko kung ilan yung kanyang angle, kung ilang degree. Yan, para makuha natin talaga mga idol kung anong pinaka perfect na niya mga idol, na perfect na degree, kung ilang degree yung bali ng ating seawater pipe. Ayan, ito na nga po mga lods. Ayan, puputol na po ako mga idol ng ating pipe para po mag-assemble na tayo mga idol. Ayan, at kinakating ko na nga po. Ang size po ng tubo na yan mga lods ay 3 po, di 3 na tubo. Tapos ang kapal niya mga lods, yan, schedule 80. Ayan, schedule 80 mga idol, yung kapal ng tubo na yan. Yan, ayan na, naputol ko na mga idol. At yan lang po yung available natin dito sa barko mga lods kaya wala naman po ibang tubo na mas makapal pa. Yan lang po nakita ko dito sa sa budiga mga idol. Yan na nga po ginamit na nila buson, kaya napansin nyo mga lods, may tubig na siya. Yan, malapit lang kasi yan dyan yung workshop, nagkaroon ng tubig yung aking pinagtatrabahoan, pero hindi naman po nasabi doon na please lang po mga idol. Ayan, at siyempre ayan na nga po mga lods, pinutol ko na nga po pala yung ating elbow, dahil siya mga lods, dahil 90 degrees siya mga idol, hinati natin siya, dahil kasi yung kailangan natin mga idol ay 45 degree lang, dalawang 45 degree, kaya yung ating elbow ay yung 90 degree, hinati natin mga idol. At yan na nga po mga idol, niliaut ko na yung ating pangpalit na na seawater pipe mga lods. Ayan, at kinukuha ko na yung degree ng ating pampalit na tubo. Yan, at nagpa-assist din ako sa kasama kong Peter mga idol, para siya yung mag-a-adjust sa dulo ng tubo na yan. Sinisinyasan ko lang mga idol na ilabas niya konti. Ayan, dahil na sit up ko na mga idol, itataking ko na yan mga lods. Tapos iaangat ko yan dyan mga idol, tutukuran natin yan mga idol para mas madali yung ating trabaho.
Actually yung pagka-join po ng ating tubo ay may gap po yan na 3.2. Isang welding rod lang po yung ating ginawang gap. Ayan o, kung mapapansin nyo, tinukuran ko ng welding rod. At ayan, naiangat na natin mga idol. Yan na. Dahil may guhit yung ating tubo sa gitna, yan po yung ating basihan sa pagsusukat mga idol. Pagsusukat ng kanyang angle. At ayan na nga po mga idol, at sinisimulan ko ng i-root pass yung ating elbow mga loads, connection doon sa ating pipe. Ayan, niro-root pass ko yan mga idol, na ang gamit kong welding rod mga idol ay 6011 pang root pass mga idol. At yung amperahe na ginamit ko dyan ay nasa 70 lang mga idol. Medyo palyado na rin kasi yung ating welding machine. Ay kalumaan na yung ating welding machine dito sa barko, kasing luma na rin ang barko. Joke lang. At nare-repair naman. Ayan mga idol. At doon naman tayo sa kabilang joint nya. Ayan. At ganoon din sa mamaya mga idol sa kabilang side, magro-root pass din naman tayo mga idol. Pagkatapos ko nga palang i-root pass yan mga idol, ay lilinisin ko yan mga lods. I-grind ko yan mga idol nang nakatayo yung grinding stone, para malinis natin talaga ng gusto mga idol. At ayan, tiyaga-tiyaga lang. Dahil ayan, natapos ko nang yan mga idol, i-root pass. Ayan, yun sa kabilang side na naman mga lods. Hahatpas ko na yan, nakahatpas. Ito yung elbow na to mga lods, yan dinugtong ko, yun yung pinakahuling elbow na gagamitin ko doon sa pinakasulok, para yan i-actual na lang natin yan mga lods, dahil mahirap yan isalpak, dahil isusuot, mahirap yan doon isuot sa pinakapagitan ng ating pagpapalitan. Kaya yung pangatlong elbow na yan ay nasa 90 degree, i-actual na lang natin yan mga lods. Mamaya pag sitting natin doon mga idol, i-actual natin yan. Ayan, na full weld ko na. At ito balikan natin, ito i-capping natin itong hindi natin natapos kanina mga idol. Ayan, tapos natin i-capping yan, ready to kabit na mga idol. Ayan, tatanggalin natin yung niyan mga loads, yung slugs nya. Ayan, lilinisin. At ito na nga po mga idol, simulan ko lang tanggalin yung luma, dahil tapos na rin mag-washing sila buson, magbaldiho. Ayan, dito ko na siya kakatingin mga idol, para madali. Yung isang pipe na yan mga loads sa taas ay nasa electrical yan, kaya hindi pa yan ginagawa ng job order para palitan. Sa sunod na lang daw yan, sabi ni Chiefmate mga loads. Ayan, yun lang po muna yung ating seawater pipe, yung pang baldiho na ginagamit. Yan. At yan, inaangat ko na yung luma na mga loads, bulok na talaga, hindi na po talaga mapakinabangan mga loads. At dito na nga, dito sa malapit sa fire hydrant, dyan ko na siya kinating mga idol, dahil yung sa malaking tubo na yan okay pa naman. Dising ko na tubo yan mga loads, tapos nireduce lang dito na, nireduce lang. Ayan ang fire hydrant, nireduce lang na 3. Yan, yan yung pinagdugtungan mga loads, 90 degree yan. Diyan ko na lang yan pagtatagpo yung pangatlong elbow. At yan nga po mga loads, hindi ko na pinakita yung kung paano ko ikinabit, dahil wala na rin tayong oras na makapag video pa. Ayan, naikabit ko na mga idol yung ating seawater pipe mga loads. Ayan. At yun sa puno ay habang pinupull weld ko, pinaprepare ko nga pala yung aking kasamang Peter ng pinaka bracket nya. At ito yan yung sinasabi ko mga loads, na yung pangatlong elbow ay inactual ko na lang mga loads, kasi napakahirap ikabit nyan kung talagang hindi mo siya i-actual. Ayan, at dinugtong na po natin mga idol yung tubo nating pinalit na bago. Ayan, kaunting kimbot na lang yan mga idol, at magagamit na rin yan pag natapos na. Ayan, at full weld na nga po mga idol. Capping na yan mga idol, capping na yan, so joining na yan. Sa 90 degree tayo magka-capping.
At kung mapapansin yung mga idol, yung luma na yon ay talagang walang-wala talaga mga idol. Ipa-scrap na talaga mga idol. Hindi na pwedeng gawa ng remedyo dahil napakadelikado na mga lods. Okay, maraming salamat mga lods. At hanggang sa muli, marami pong salamat sa panonood. Bye-bye.